Kung minsan, ang kabutihan nating nagagawa sa isang tao ay nagiiwan ng panghabang buhay na kasiyahan at utang na loob, maliit man ito o malaking bagay. Kaya piliin palagi natin ang maging mabuti sa kapwa. Gaano man sila kasama sa atin, ang pagiging mabuti sa kapwa ay nagdudulot ng kakaibang saya para sa mga taong marunong magbigay ng pagpapahalaga. Inosenteng pinapanood ng 8 taong gulang na batang lalaki na noon ay nakaupo sa bench, habang palihim na nakatingin sa mga batang tuwang-tuwa na tumatanggap ng regalo mula sa mga Smith. Hindi niya pansin ang paglapit ng isang batang babae na noon ay kumakain ng ice cream at sa kaliwang kamay nito ay hawak ang isa pang ice cream na hindi pa nagagalaw. "Why are you hiding here?" Ang inosenteng pangtanong ng batang babae. Nakasuot ito ng mamahaling damit. Sa halip na sagutin ang tanong nito, nakatingin lang ang bata sa hawak nitong ice cream. "Gusto mo ba ng ice cream?" Alok pa niya, sabay abot dito. Naalanganing tinanggap naman ng bata. "Why are you here? Natatakot ka ba sa kanila?" Usisa pa niya bago naupo sa tabi nito. Inosenteng tumitig lang sa kanya ang bata bago muling itinuloy ang pagkain ng ice cream. "It seems like you love eating ice cream." Wika pa ng batang babae nang nakangiti. "Ako nga pala si Erin Candy Smith. May charity event ang parents ko dito, kaya kami narito. Ikaw, dito ka ba nakatira? Bakit mag-isa ka lang?" Sunod-sunod pa niyang tanong. "Erin, come here. We're going home." Ayan ang ina ng bata nang makita itong may kausap. Nakatayo siya mula sa di kalayuan habang nakatingin sa anak. "Coming!" Tugon pa ng bata bago tumayo. "Tandaan mo ang pangalan ko. Ako si Erin Candy Smith. Huwag mong kakalimutan." Bilin niya sa bata bago patakbong tumungo sa mga magulang na naghihintay sa kanya. Mula noon, palaging tumatakbo palayo si Sian kapag naririnig niyang may darating para ampunin siya. Palagi siyang tumatakbo palayo sa mga ito. Umaasa kasi siya na babalik ang batang babae para sa charity event ng mga magulang nito. Umaasa siyang muli itong makita. Hanggang isang araw, narinig niyang nag-uusap ang mga madre na isa sa mga Smith ang mag-aampon kay Sian. Kaya naman, buong tiyaga siyang naghintay sa may pinto para makita kung sino ang tinutukoy ng mga ito. Hanggang sa makita niya ang isang babae na kamukha ng babaeng tumakbo noon kay Erin. Walang atubiling sumama siya sa mga ito. Inabot ang 3 taon bago niya muling nakita si Erin, pero na mga sandaling nagkita sila, parang hindi siya kilala ng babae, pero nanatiling naging mabait ito sa kanya. Lumipas ang 14 na taon. "Erin!" Tawag niya sa dalaga. "Seb, please, itigil na natin to. Ang dami nating nasasaktan ng dahil sa relasyong to. Ayokong habang buhay akong kamuhian ng mga magulang ko. At ganun ka rin." "Pero, hindi tayo magkadugo. Alam mong ampun lang ako ng pamilyang to. Ano bang kinakatakot mo? Dahil ba hindi matanggap ng mga magulang natin ang relasyon natin? Kaya isusuko mo na ako? Napaka-unfair mo naman. Paano naman ako?" Ang pagmamakaawa niyang sabi sa dalaga. Halos lumuhod na siya sa harapan nito. Wag lang siyang iwan. "Hindi ba? At napaka-unfair natin sa kanila. Ginagawa nila to para sa ikakabuti nating pareho. Seb, hindi pa ba sa'yo malinaw ang lahat? Hindi tayo pwede. Dahil sa mata ng mga tao, maling-mali na maging tayo." Sagot ni Erin habang umiiyak. "Sa simula pa lang, mali na ang relasyon natin. Napilit nating pareho na ipinaglalaban. Kaya para sa'yo, ito ang makakabuti. Ang sumuko na lang. Ang tagal kong naghintay sa'yo. Ang tagal kong itinago ang nararamdaman ko. Ang tagal kong nagtiis. Erin, kakasimula lang natin.
Pero suko ka na agad. Ni hindi mo pa nga sinusubukan. Dahil ang dami natin nasasaktan. Ang parents ko at ang mga magulang mo. Seb, isipin mo naman sila. Fine, maghiwalay na tayo. Ito ang gusto mo, di ba? Mula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Mula ngayon, malaya ka na. Galit niyang sigaw sa dalaga bago nagmamadaling sumakay ng kotse. Seb! Tawag ni Erin at sinubukang habulin ang binata na pinaharurot ang sasakyan. Umiiyak na nagmamaneho si Seb. Napakasakit para sa kanya na pakawalan si Erin. Pero anong magagawa niya? Ito na mismo ang sumuko. Paano pa niya ilalaban ang isang relasyon kung ito mismo ang bumitaw? Wala siya sa sarili habang nagmamaneho ng sasakyan. Ang tanging nasa isip niya lang ng mga sandaling iyon si Erin. Hindi siya nito kayang panindigan ito. Kakasimula pa lang nila pero suko na agad ito. Ito ang dahilan kung bakit pumayag siyang umalis ng orphanage kahit na alam niyang babalikan siya ng kambal niya. Dahil sa nanlalabo ang mga mata niya buhat sa pag-iyak, huli nang mapansin niya ang isang sasakyan. Sinubukan niyang umiwas, kaya lang huli na ang lahat. Hindi gumana ang brake ng sasakyan niya. Kasunod nun, naramdaman niya ang malakas na impact ng pagbangga ng truck sa kotse niya. Erin, sambit niya kasabay ng panlalabo ng mga mata ng binata. Kasunod nun, nawalan siya ng malay. Si Erin ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Ang batang si Erin na nakangiti habang nagpapaalam na umalis. Ang batang inosente na siyang tumatak sa isip niya. Sa kabilang banda naman, Erin, tawag ni Jack na makita ang dalaga sa parking lot. Anong ginagawa mo dito? Kasama mo ba si Sian? Ang sabi niya kasi magkasama kayong pupunta dito. Nasaan siya? Sunod-sunod na tanong ni Chuck sa dalaga. Alam niyang may relasyon ang kambal niya at si Erin. Umalis siya, sagot niya bago sumandal sa pinto ng kotse. May nangyari ba? Usisa niya. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Pag-amin niya, bago bahagyang tumawa upang itago ang sakit na nararamdaman. Napaka-unfair ng mundo. Bakit hindi pwede na maging kami? Hindi kami totoong magpinsan. Bakit ang daming hadlang sa relasyon namin? Ayaw ba nilang maging masaya kaming dalawa? Ang puno ng hinanakit ang tanong niya sa kambal ni Seb na nakatingin lang sa kanya. Sasagot na sana si Chuck nang bigla siyang mapahawak sa dibdib niya. Bigla kasi iyong sumikip, dahilan para mapaupo siya. Ouch! Daing niya at bahagyang hinimas ang dibdib. Okay ka lang ba? Iya, okay lang ako. Sagot niya bago napahawak sa wood ng sasakyan upang tulungan ang sarili na makatayo. Ano bang nangyari? Usisa niya na may pagtataka. Wala to. Normal lang to sa may mga kambal na may twin telepathy. Sian is in a pain right now. Kaya nararamdaman ko siya. Tugo nito. Napaawang ang labi ni Erin sa sinabing iyon ni Chuck. Pagkuhay, nangihina ang binitawan niya ito. Kung nasasaktan ngayon si Seb at nararamdaman iyon ni Jack, ibig sabihin sobra itong nasasaktan. Hindi niya tuloy napigilan ang sarili na maluha sa isipang iyon. Nang dahil sa kanya, kaya nahihirapan si Seb. Kung sana, hindi na lang siya ang minahal nito. Kung sana, hindi na lang siya nakipaglapit dito nung mga bata pa sila. Sana hindi sila nasasaktan ng ganito. Hindi naman kasi nila inaasahan na lalalim ng ganon ang pagtingin nila sa isa't isa. I'm sorry kung wala akong nagawa para ipaglaban ang pagmamahalan namin ni Seb. Ayoko rin namang iwan siya. Kaya lang, ayoko nagkakagulo ang pamilya namin nang dahil sa kung anong meron kami. Hinging pa umanin niya habang umiiyak. Erin, tawag niya sa dalaga. I think
It's not joke anymore. I feel big pang inside my heart. Just call him, utos niya habang pilit na tumatayo. Bakit? Ano bang nangyayari? Kabadong tanong niya sa binatang pinagpapawisan. Idagdag pa roon na mumutla ito. Call those dumb bastard right now. Gusto niya bang patayin ang sarili niya? Sira ulo ba siya? Galit niyang utos habang hinihingal. Mabilis na sumunod si Erin sa utos ni Jack. Matapos niya itong tulungan at sinakay sa coach nito, agad niyang tinawagan ang numero ni Seb. Pero nagring lang iyon. Nakailang tawag siya pero hindi pa rin sinasagot ng binata. Kaya naman, kinakabahan na talaga siya. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niya ang tiyahin, ang ina ni Seb. Pero maging ito rin ay hindi sinasagot ang tawag niya. Natawagan mo na ba siya? Usisa ni Jack sa dalaga. Hindi pa, Jack. Okay ka lang? Gosh, anong gagawin ko? Tili niya nang biglang magkulaps ito. Mabuti na lang nasa loob na ito ng sasakyan ng mga sandaling iyon. Kaya wala siyang nagawa kundi ang dalhin ito sa ospital. Habang nagmamaneho patungo sa ospital, isang aksidente ang nadaanan nila. Naging dahilan ng traffic. Pero ganun pa man, nakalampas pa rin sila sa traffic. Pagdating nila sa ospital, pansin niyang nagkakagulo ang mga doktor galing sa emergency room. Nagulat pa siya nang makita roon ang ina ng binata, maging ang ama nito na umiiyak. Noon pa lang nagkaroon na siya ng ideya kung ano ang nangyari. Tita? Tito? Tawag niya sa mga ito bago lumapit. Nanghihina siya ng mga sandaling iyon. Nanginginig ang tuhod niya sa takot. Isang malakas na sampal ang pinalasap sa kanya ng ina ng binata. Galit ang nababanaag niya sa mga mata nito, habang disappointment naman sa kanya ang tiyuhin. Tito? Tita? Nasaan si Seb? Luhaan niyang tanong sa mga ito. Mula sa araw na to, hindi ko nahayaan pang makita mo ang anak ko. Hindi ko hayaan pang maulit ang nangyaring ito. Wika ng ginang sa pamangkin na nakatungo habang patuloy na umiiyak. I'm so disappointed in you, Erin Candice. Kung alam ko lang na mangyayari to, sana hindi na namin hinayaan si Seb na mapalapit sa'yo. Sana noon pa lang nilayo na namin siya. Pero dahil sa hiling ng daddy mo na kailangan mo ng tao magbabantay sa'yo, hinayaan namin si Seb na bantayan ka at manatili sa tabi mo. Wika pa ng tiyuhin habang napapailing. I'm sorry po, Tito. Tita, naiintindihan ko po kung bakit galit kayo sa akin. Mahirap para sa akin to. Nasasaktan din ako na kailangan kong iwan si Seb para sa kagustuhan nila, Mami, at para sa ikaayos ng pamilya natin. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan pagbawalan niyo kami ni Seb sa relasyon namin. Hindi kami totoong magpinsan. Alam niyo yun. Tama na rin. Ang mabuti pa, umuwi ka na bago pa malaman ng parents mo na narito ka at ako na ang nakikiusap sa'yo. Huwag ka nang babalik pa sa hospital na to. Mas makakabuti para sa inyo ni Seb kung puputulin niyo na ang anumang ugnayan niyo. Wika ng ginang. Pero gusto ko pong makita si Seb sa huling pagkakataon. Kaya sana, mas mahihirapan ka lang kung makikita mo pa ang anak namin. Kaya pakiusap, umalis ka na. Saglit na tigilan ang ginang na makita ang mga nurse at ilang doktor na patakbong tumungo sa emergency room. Anong nangyayari? Tanong ng ama ni Seb sa nurse na papasok. Nagkaroon siya ng internal bleeding, sir, na naging dahilan para mag-seizure. Kailangan naming salinan siya ng dugo sa lalong madaling panahon. Kaya lang, wala na kaming stock ng dugo na kailangan niya. Masyadong rare ang blood type niya. Ako na lang ang kunan niyo. Singit ni Jack na nasa pagkakataong ito maayos na ang kalagayan niya. Bagamat
may nurse pa ring nakaalalay sa kanya. "Sino ka?" "Ako si Chuck Watanabe, twin brother ni Sian." Tugon ni Chuck sa ginang na natigilan. "Kung ganon, kailangan na lang po natin i-check kung magka-match kayo ng blood type at magka-antibody ni Mr. Castro. Masyadong maselan ang katawan niya. Kaya kailangan naming maging maingat sa pagsali ng dugo sa kanya." Anang doktor. "Dok, yung pasyente, nag-seizure uli siya. Wala na tayong oras." Anang nurse na galing sa emergency room habang humahangos. "Ipahanda niyo na ang operating room. Wala na tayong oras pa. Mr. Watanabe, kailangan namin ng dugo mo. Nurse Jen, unahin niyo na agad ang blood sample ni Mr. Watanabe habang naghahanda kami sa operating room." Utos ng doktor sa nurse na agad namang tumango. Mabilis na kumilos ang mga nurse at ilang doktor na siyang nag-aasikaso kay Seb. Halos takbuhin na mga ito ang operating room. "Anong nangyayari?" Muli ay tanong ni Erin habang nakatingin sa OR kung saan narinig niya ang ingay ng mga doktor sa loob habang isinasagawa ang pag-revive sa binata na nag-aagaw buhay ng mga sandaling iyon. Dahil sa labis na takot na nadarama ni Erin na baka sa isang iglap bigla na lang mawala sa kanya ng tuluyan si Seb. Ang isipang yun ang nagpahirap sa kalooban ng dalaga, naging dahilan upang mawalan siya ng ulirat. "Erin!" Bulalas ng ginang na makita ang dalaga na nawalan ng malay. Ilang oras din ang lumipas bago siya nagkaroon ng malay, kung saan namataan niya ang mga magulang at parents ni Seb na magkakasama habang nakatingin sa kanya na tila hindi malaman ang gagawin ng mga ito at halatang galing pa lang ang mga ito sa mainitang pagtatalo. "Oh God! Buti naman at gising ka na!" Bulalas ng ina ng dalaga. "Si Seb?" ang tanong niya sa mga ito at mabilis na tumayo. "Nasaan siya?" "That's enough, Erin." Ang galit na tinig ng saway ng ama ng dalaga. "Daddy!" Ang kabadong sambit niya sa pangalan nito bago napaupo. "Hanggang kailan mo itatago sa amin ang tungkol dyan sa batang dinadala mo? Sabihin mo, si Seb ba ang ama niyan?" Ang pigil ang galit na muling tanong ng ama ng dalaga. Hindi nakaimik si Erin sa tanong na iyon ng ama, maging siya ay hindi niya rin inaasahan na nagdadalang tao pala siya. Maraan siyang napahawak sa tiyan, ngayong alam niyang buntis siya, hindi na niya hayaan pang mawala sa kanya si Seb. Pilit man silang paglayuin, gagawin niya ang lahat para ipaglaban ang pagmamahala nila. Makasakit man sila ng damdamin, bahala na. Ayaw niyang lumaki ang magiging anak nila nang walang ama, na pagkaitan ito ng ama nang dahil sa wala siyang nagawa para ipaglaban ang relasyon nila. Ayaw niyang dumating ang araw na kamuhian siya ng anak nila dahil sa karuwagan niya. "Sabihin niyo sa akin, ligtas ba si Seb?" Ang umiiyak ng tanong sa mga ito. "Ano bang nakita mo sa lalaking yun?" "Erin, hindi ko maintindihan kung bakit sa dami ng lalaki, sa pinsan mo pa ikaw nagkagusto. Bakit kay Seb pa? Alam mong hindi pwede ang relasyon yung dalawa." Anang ginang sa anak na punong-puno ng kalungkutan ang tinig. "Mahal ko si Seb at siguro naman na hindi lingid sa kalaman niyo na ampun lang si Seb ng pamilyang to. Anong ikinakatakot niyo? Dahil ba sila tila ang poster parents niya kaya ayaw niyo sa kanya? Bakit kailangan niyo pang hadlangan ang relasyon namin? Ang pagmamahalan namin? Bakit kailangan niyo kaming pagbawalan?" "Erin, kailan ka pa natutong sumagot sa amin ng mami mo ng ganyan?" "Tama na. Tama si Erin. Hindi namin anak si Seb. Kaya anong kinakatakot ng pamilyang to? Ang reputasyon niyo? Hanggang kailan kayo pangangalagaan ng sinasabi niyong reputasyon? Ang mga bata ang higit na mahalaga ngayon. Higit sa ano paman. Hindi ko hayaang lumaki ang bata na walang kinikilalang ama." Singit ni Mr. Castro. "Mas lalong hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Ilayo mo yung anak mo.
sa anak ko. Mula ngayon, hindi na pwedeng lumapit pa si Seb sa anak ko at ganun din ang anak mo. Matatag na wika pa niya sa mga ito. Ganyan ka ba talaga ka makasarili? Mas uunahin mo pa yung hayop na reputasyon na yan kaysa sarili mong anak at apo? Kung hindi mo kayang tanggapin si Seb para kay Irene, problema mo na yon. Ito ang tandaan mo. Kapag nakialam ka pa sa relasyon ng dalawa, ako ang makakalaban mo. Galit na banta ni Mr. Castro kay Mr. Smith. Subukan mo lang. Ilayo mo ang ampon mo sa anak ko. Kilala mo ako kung paano magalit, kaya wag mo akong hamunin. Tama na! Galit na sigaw ni Irene sa dalawang mag-aaway pa sana. Dad! Uncle! Ngayon pa talaga kayo mag-aaway? Kung kailan kailangan tayo ni Seb? Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Itigil yun na tong pag-aaway niyo. Pakiusap niya sa dalawang lalaki na nagsukatan lang ng tingin. Paano nga ba niya mamahalin ang binata kung hindi magkasundo ang mga magulang nila dahil sa nangyari? Samantalang si Seb naman ay tila nakakulong sa isang panaginip. Matapos siyang maoperahan ay nanatili siyang walang malay. Isang linggo na rin ang lumipas na nasa ganung kalagayan siya na tila ba natutulog ng mahimbing. Sa imahe ng binata, hindi mawalay ang masayang ngiti ng batang si Irene na kumakaway sa kanya. Tandaan mo ang pangalan ko? Ako si Irene Candy Smith. Sigaw pa ng bata habang kumakaway. Sa imahe ng binata, unti-unti itong nagalaho na tila ba tinatangay ng hangin. Habang si Irene naman ay masuyong pinisil ang kamay ng nobyo. Pagkuway, dinala iyon sa sikmuran niya. Kahit nalabag sa kalooban ng mga magulang nila ang relasyon nila ni Seb, wala na ring nagawa ang mga ito, kundi ang hayaan siyang dalawin si Seb, ang ama ng magiging anak niya. Seb, nararamdaman mo ba ang anak natin? I'm 2 months pregnant. Sigurado akong matutuwa ka kapag nalaman mong magkakaanak na tayo. Kaya naman, gumising ka na para sa akin at sa magiging anak natin. Bulong niya sa binata. Miss na kita ng sobra-sobra. Kaya bumalik ka na please. Kailangan kita sa tabi ko. Puno ng kalungkutan na wika niya. Marahan niyang pinunasan ang luha sa mga mata niya. Araw-araw na lang palaging ganun ang nangyayari. Siguro kung hindi niya sinabi iyon kay Seb, hindi ito aalis at magmamaneho ng wala sa sarili. Hindi sana ito na aksidente. I'm sorry babe kung nasaktan kita. Pangako, pagising mo, babawi ako sa'yo. Kaya naman, gumising ka na. Please, kailangan ka namin ng anak natin. Hinain niya bago masuyong hinagkan ang kamay nito. Miss na kita. Pakiusap. Bumalik ka na. Hiling pa ni Irene habang patuloy sa pagsusumamo. Napakasakit para sa kanya ang makitang nasa ganung kalagayan ang nobyo. Tanging tunog lamang ng mga aparatos na nakakabit dito ang naririnig niyang tunog bukod sa paghikbi niya. Isang araw, habang nasa bahay si Irene at nagpapahinga, ginulangtang siya ng tawag mula sa ospital. Nagising na raw si Seb, ayon pa sa tiyahin niya. Kaya naman, nagmamadaling tumungo si Irene sa hospital para personal na makita ang binatang matagal na niyang hinihintay na magising. Magkahalong pananabik at takot ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Bago kasi siya tumungo sa hospital, may sinabi ang tiyahin niya na siyang kinabahala niya. At ngayon, nasa harapan na niya ang kasintahan. Malayo na niya itong nakikita. Pero bakit parang ang sakit na makitang nasa ganung kalagayan nito? Ang kalagayan ni Seb ang siyang dumurog sa puso niya. Wala itong maalala ni isa sa kanila.
Seb, tawag ni Erin, nagbabakasakali na maalala siya ng katipan. Nakasiksik ang binata sa gilid ng higaan nito na tila ba takot sa mga taong naroon. Ang inosenteng mukha nito na tila ba paslit ang siyang lalong dumurog sa puso niya. Ang sabi ng doktor, nagkaroon ng temporary amnesia si Seb, kung saan na-stuck ang memorya nito sa pagkabata. Dagdag pa ng doktor, baka temporary lang yon at babalik din ang alaala nito. Sa ngayon, kailangan nilang hayaan na nasa ganong sitwasyon ito. Kailangan nilang iwasan na matrigger ang binata para sa mabilisang paggaling nito. Pinilin pa sa kanila ng doktor na mas makakatulong para bumalik agad ang alaala ni Seb kung dadalhin ito sa lugar na konektado sa buhay ni Seb. Kaya sa mansyon ng mga Smith nila ito inuwi. Kung saan una niyang nakilala si Seb, kung saan mas marami silang alaala na magkasama nung mga bata pa sila. Dito ako nakatira? Ang inisenteng tanong ni Seb na hawak ni Erin sa mga kamay. Nandito rin si Erin Candice, hindi ba? Ang masayang tanong niya sa mga ito na saglit na tigilan. Habang si Erin ay tigil ang sarili na maiyak, natatandaan pa ni Seb ang pangalan niya. Paano mo nakilala si Erin? Ang naluluhang tanong niya sa nobyo nang biglang umaliwalas ang mukha. Ang sabi niya, alalahanin ko ang pangalan niya. Binigyan pa nga niya ako ng ice cream bago siya umalis at sumama sa mami niya. Kwento ni Seb na nakangiti. Samantalang napaawang naman ang labi ni Erin sa sinabing iyon ni Seb. Kung ganon, ito ang batang nakita niya sa orphanage. Ang alaala ni Seb ay bumalik sa panahong mga bata pa lang sila. Wow! May sarili kayong ocean park dito? Bulala si Seb bago patakbong lumapit sa aquarium kung saan may nagagandahang iba't ibang uri ng isda ang naroon. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit kami ang pinili niyang umampon sa kanya. Ang sabi ng mga madre noon, ayaw ni Seb ang mapalapit sa ibang mga bata. Ni hindi nga siya nakikipaglaro sa mga bata doon. Sa tuwing may mag-asawang darating at magtangkang ampunin siya, nagtatago si Seb dahil ayaw niyang sumama o magkaampon sa mga ito. Ngayon, malinaw na sa akin kung bakit kami ang pinili niya. Dahil yun sa iyo, Erin. Wika ng tiyan ng dalaga. Luhaan ang mga matang pinagmamasdan ni Erin ang binata. Masaya siyang malaman na kahit kailan hindi siya nabura ng tuluyan sa alaala nito. Ang masakit nga lang na kailangan itong bumalik sa mga panahong bata pa ito. Nagising si Erin nang maramdamang may tumatapik sa balikat niya. Tanghaling tapat nun na makatulog siya. Marahan niyang idinilat ang mga mata. Sobrang antok talaga siya. Erin, wake up! You promised me! Gusto niyang mapagtampal sa noo ng mga sandaling iyon nang narinig ang boses ng binata. What? Medyo yamot niyang tanong sa binata. Antok pa kasi siya ng mga sandaling iyon. You promised me. Pupunta tayo sa Ocean Park. Paalala pa nito. Isang marahan na pagbuntong hininga ang pinakawalan ng dalaga. Oo, nangako siya kay Seb na pupunta sila ng Ocean Park. Sobrang kulit na kasi nito kanina at magtatampo sa mga magulang dahil nga sa hindi ito masasamahan. Naiintindihan naman niya ang tita at tito niya. Napakaabala ng mga ito ngayon sa negosyo, lalo na at ilang linggo na din ang mga ito na wala sa trabaho dahil nga sa nangyari kay Seb. Seb, pwede bang sa sunod na lang tayo pumunta doon? I'm not feeling well. Pag-amin niya sa binata. But you promise! Puot pa nito. Muntik na niyang makalimutan na ang batang Seb ang kaharap niya, ang batang bumalik, ang pag-iisip sa pagkabata. Lahat gagawin nito para lang makuha ang gusto. Mas makulit pa nga ito sa kanya nung mga bata pa sila. Fine, pagpayag niya. Sige na, maligo ka na.
Utos pa niya dito. Really? Payag ka na? Ulit pa nito nang bahagyang tinanguhan ng dalaga. Thank you rin. Masayang bulala si Seb bago niyakap ang dalaga na noon ay nakahiga pa rin. Maligo ka na bago pa magbago ang isip ko. Nakangiting utos niya sa binata na marahang tumango. Pagkatayo nito, agad itong naghubad ng damit na siyang ikinalaki ng mga mata niya. Nang aktong maghuhubad ito ng pang-ibabang saplot, mabilis siyang tumalikod. Seb, put it back, utos niya sa binata. Huh? Ang inosenteng pangtanong ng binata at muling lumapit sa kama. Pagkuhay, umikot para makaharap ang dalaga na todo iwas sa kanya. Seb, I said, put it back. Inisa niyang sigaw lalo na at nagwawala ang puso niya sa nakikita sa binata. Lihim pa siyang napalunok nang makita ang kabuuan ni Seb. Kahit na nakasuot ito ng boxer shorts, hindi pa rin maikakaila ang napakagandang katawan nito na talaga namang alaga sa workout. Saglit siyang natigilan na makita ang pag-smirk nito. Namamalikmata lang ba siya o totoo yung nakita niya? Pero sigurado siya sa nakita. Nag-smirk ito nang makita siyang balisa ng sandaling pinagmasdan niya ang katawan nito. Ang ilang ulit na paglunok niya. Hindi natuloy ang sasabihin niya nang bigla siya nitong kabigin pagkuhay siniil ng halik sa labi. Napakainit ng hininga nito. Ramdam niya ang pananabik sa mga halik nito. Seb, ang di makapaniwalang sambit niya nang pakawalan nito ang labi niya. Isang mapanood yung ngiti ang sumilay sa labi nito bago masuyong hinaplos ang gilid ng labi niya. I miss you so bad, babe. Bulong ni Seb sa dalaga na nakaawang lang ang labi. Naalala mo na ako? Gosh, Seb, you are... Shh! Lower your voice. Saway niya sa dalaga. I'm sorry. Muli siyang natigilan na mapagtanto ang lahat ng sinabi nito. Ibig sabihin, hindi totoong nagkaroon ito ng amnesia? At mas lalong hindi totoo na bumalik ang isip nito sa pagkabata. Seb, tell me honestly, nawala ba talaga? Of course not. Tugon nito. Kinailangan kong gawin yon para hindi ka mailayo nila sa akin. Narinig kong nag-uusap ang parents natin. Narinig kong balak nilang ipadala ka sa abroad para lang matigil na ang kabaliwan nating to. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin at ang magiging anak natin. Kaya kinailangan kong magpanggap. Pag-amin ni Seb bago masuyong hinaplos ang tiyan ng dalaga. Seb, I'm sorry kung napag-alala kita. Bulong niya sa dalaga bago mahigpit ang niyakap ito. Ayokong mawala ka sa akin. Para sa iba, malaking kabaliwan ang ituloy pa ang relasyon nating to. Pero wala na akong pakialam doon. Alam natin pareho na kahit kailan, hindi naging mali ang pagmamahalan natin. Dahil unang-una, hindi naman tayo magkadugo. Mahabang lintanya ni Seb habang yakap ang dalaga. Sa halip na sagutin ang sinabi nito, mas pinili na lang niya ang manahimik at isiksik ang sarili sa bisig ng kasintahan. Pagkuhay, marahang pumikit. Namiss kasi niya ang makulong sa mga bisig nito. Ang mainit na yakap nito na siyang nagpapanatag sa kanya. Sa mga yakap ni Seb ay, tila ba, payapa ang lahat. Ang bisig nito ang safest place niya. Natigil si Seb sa ginagawa nang lumapit sa kanya ang ama ni Eren. Seryoso ang mukha nito. Tito, hanggang kailan mo to gagawin? Akala mo ba hindi ko malalaman ang ginawa mong pagpapanggap? Kahit anong gawin mo, hindi ako papayag na sa isang kagaya mo lang mapunta ang anak ko. Mariing wika nito habang kuyom ang kamao.
Alam kong ayaw niyo sa akin, pero nakahanda ako gawin ang lahat para lang pumayag kayo sa relasyon naming dalawa. Tugon ni Seb sa mahinang tinig, bagamat sapat na upang marinig ng tiyuhin. Kahit na ikamatay mo pa, hindi ako papayag. Bakit ba hindi mo maintindihan? Malaking kabaliwan ang relasyon niyong dalawa. Sa mata ng mga tao, magpinsan kayong dalawa. Bakit ba mas mahalaga pa sa inyo ang reputasyon niyo kaysa sa sariling kaligayahan ng anak niyo? Tito, magkakaroon na kami ng anak ni Irene. Bakit ba hindi niyo pa rin matanggap na nagmamahalan kaming dalawa? Nasasaktan niyang tanong dito, bagamat may diin sa tinig niya. Dahil kabilang ka sa pamilyang to. Ang galit na sagot nito. Pero hindi kami blood relatives. Alam niyong hindi ako kabilang sa pamilyang to. Hindi lingid sa kaalaman niyo na ampun lang ako. Ang di makapaniwalang sagot niya dito na siyang ikinailing nito. Seb, kalimutan mo na ang anak ko. Maghanap ako ng lalaking nararapat sa anak ko. Lalaking handa siyang... Hindi ako papayag sa gusto niyong mangyari. Anak ko ang dinadala ni Irene. Sabihin niyo nang makasariling hangarin ang nais ko. Pero handa kong gawin ang lahat. Makasama ko lang siya. At ang magiging anak namin. Tito, buong buhay ko, ginalang ko kayo. Ni minsan, hindi ko kayo sinuway. Pinotektahan ko si Irene sa abot ng makakaya ko. Pero sa pagkakataong to, patawarin niyo ako kung hindi ko kayang sundin ang nais niyo. Tugon niya na hindi napigil ang sarili na maluha sa harapan nito. Seb, bakit napakatigas ng ulo mo? Bakit hindi mo maintindihan ang sinasabi ko sa iyo? Ang galit na sigaw nito sa binata. Tito, sa tingin ko, kung merong mang hindi nakakaintindi dito, kayo yun. Huwag sana kayong gagawa ng isang bagay na alam niyong ikasasama ng loob ng anak niyo. Ayokong dumating ang araw na kamuhian kayo ni Irene at itakwil na ama. Tugon niya na may halong kalungkutan ang tinig. Ayaw niya magkaroon ng alitan ang mag-ama, lalo na at sobrang close si Irene sa ama nito. Kaya lang wala na siyang pamimilian pa. Ayaw niyang mawala si Irene sa buhay niya, lalo na ngayong nalaman ni Seb na nagdadalang tao ito. Habang pababa ng hagdan, dinig na dinig ni Irene ang ingay mula sa sala. Kaya nagtatakang nagmadali siya sa pagbaba mula sa hagdan. Pagkababa niya, agad niyang nakita ang buong pamilya niya na naroon. Ang tita niya na umiiyak habang hinahampas sa balikat si Seb. Nakakasirang ulo mo talagang bata ka? Alam mo bang sobra akong nag-alala? Paano kung hindi ka na bumalik sa normal, ha? Isang kasinungalingan lang palang lahat? Anang ginang at muling hinampas sa balikat ang binata na walang imik. Ay, naiinis din ako sa nalaman ko, pero hindi na yun mahalaga ngayon. Sa totoo lang, masaya ako na malamang hindi siya nagkaroon ng amnesia at hindi naapektuhan ang utak niya. Kaya lang, may isa pa tayong problema. Wika ng ina ni Irene na hinampas din ang balikat ng binata. I'm sorry po, tita. Hinging pa umanhin ni Seb sa ina ng dalaga. Ano nangyayari? Sinabi mo na sa kanila? Ang takang tanong ni Irene sa binata bago lumapit sa mga ito. Alam mo ang tungkol sa bagay na to? Ang di makapaniwalang panabay na tanong ng parents nila. Kamakailan ko lang din nalaman. Tugon niya na napakibit balikat. Nang hindi mo man lang sinasabi sa aming dalawa ng tita mo. Irene, nakalimutan mo na bang mama mo ako? Palagi kitang sinusuportahan sa gusto mo. Kaya sana, sinabi mo man lang sa akin para... Para ano? Konsintihin ang anak mo? Ang galit na singit ng ama ng dalaga. Dad, bakit ba napakakitid ng utak mo? Ngayon mo pa ba sila hahadlangan kung kailan nagbunga na ang relasyon nila?
Kung ayaw mo pala sa anak namin, sana noon pa lang hinadlangan mo na ang relasyon meron sila. Di sana hindi naabot sa ganito ang lahat. Kung tutuusin nga niyan, ikaw ang may kasalanan ng lahat ng to. Hindi ba? At ikaw ang nag-utos kay Seb na protektahan ang anak mo? Ang galit na tugon ng ama ni Seb. Pa, tama na po. Hindi makakabuti kung mag-aaway pa kayong dalawa ni Tito. Hayaan yung ako ang mag-aayos ng problemang ito. Saway ni Seb sa ama bago ngumiti. At sa tingin mo ba, maaayos mo to ng ganun kadali? Nagkakamali ka, Seb. Hindi ako papayag sa gusto mong mangyari. Tugon nito sa binata. Huwag kang mag-alala, Tito. Hindi ako susuko hanggang sa magawa ko ang gusto ko. Balang araw, matatanggap mo rin ako bilang lalaki para kay Irene. Wika ni Seb na nakangiti. Bahala ka sa gusto mo. Hingus nito bago tinalikuran ang mga ito. Nakangiting niyakap ni Irene ang binata pagkaalis ng ama. Masaya siyang makita na hindi na ganun kagalit ang dad niya kay Seb. Oo, tutol pa rin ito sa relasyon nilang dalawa, pero hindi ito gumawa ng paraan para paghiwalayin sila. He still jerk but soft inside. Napapailing na wika ng ina ng dalaga bago nakangiting sumulyap sa magkasintahan na masayang yakap ang isa't isa. Nagulat pa ang direktor ng aktong tatayo na sana siya para mag-lunch nang biglang bumukas ang pinto. Kasunod nun ang pagpasok ni Seb, may dala itong paper bag. Ilang linggo na rin itong ginagawa iyon, ngunit nananatili siyang manhid sa effort nito. Kung minsan, personal pa siya nitong pinagmamaneho, kahit na hindi niya ito pinapansin at nanatiling malamig ang trato niya. Aaminin niyang si Seb ang pinakamabuting lalaki na nakilala niya, na nababagay para sa anak niya. Ito ang bukod tanging nakakapagtiyaga sa ugali ng anak niya bukod kay Shaira. Lunch is ready! Masayang anunsyo ni Seb bago nakangiting lumapit sa desk ng direktor na halatang nagulat sa pagdating niya. Anong ginagawa mo dito? Takapan nitong puna bago bumalik sa upuan. Dinalhan ko po kayo ng pagkain, Tito. Hindi lang po yun, personal niluto to ng pinakamamahal yung anak. Tito, huwag yun na po siyang tiisin. Nasasaktan ako kapag nakikita ko siyang malungkot nang dahil sa hindi niyo siya kinikibo. Mahal na mahal kayo ng anak niyo. Wika ni Seb sa mababang tinig. Sa tingin mo ba, natutuwa ako sa mga ginagawa mo? Araw-araw ka na lang narito para sa mga kalokohan mo. Inis na wika nito. Tito, narito ako para suyuin kayo, para hingin ang kamay ng anak niyo. Sagot ni Seb sa ama ng dalaga. Sinabi ko na hindi ba? Bahala kayo sa gusto niyong gawin, pero hindi ako dadalo sa kasal niyong dalawa. Sagot pa nito. Hays, saka na lang po natin pag-usapan yan, Tito. Sa ngayon, kumain na muna kayo. Lalamig ang pagkain. Pinag-aralan pa naman ito ng anak niyo. Masayang wikan niya na siyang ikinatigil ito. Pagkuway, nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga. Tahimik lang si Seb habang kumakain ang ama ng dalaga. Masaya siyang makita na unti-unti na nagbabago ang ekspresyon nito sa tuwing nakikita siya. Kahit papaano may pagbabago sa pagkikitungo nito sa kanya. Tito, alam niyo po bang kambal ang magiging anak namin ni Irene? Sobrang saya niya nang malaman niya magkakaroon kami ng kambal. Sayang at hindi niyo nakita kung gaano siya kasaya ng mga sandaling iyon. Pero huwag kayong mag-alala, kinunan ko siya ng video para makita niyo yun kahit na wala kayo sa tabi niya. Ang naluluhang wika ni Seb bago kinuha ang kamera at ipinatong sa desk ng direktor na tahimik lang. Ilang sandali din ang namayaning katahimikan sa kanilang dalawa ng direktor hanggang sa muling nagsalita si Seb. Nung makita ko ang baby namin habang nag-ultrasound ang doktor, sobrang bilis ng tibok ng puso ko habang naririnig ko yung tunog. Ganun pala ang pakiramdam
kapag magiging ama ka na. Unang beses, narinig ko at makitang healthy sila. Napakasaya ko kahit may bahagi ng puso ko ang nalulungkot. Sapagkat wala kayo doon at alam kong nasasaktan si Erin sa mga sandaling iyon. Mula pagkabata, pangarap na roon kayo sa tabi niya. Gusto niya masubaybayan mo ang pagbubuntis niya hanggang sa mga anak siya at lumaki ang baby. Simple lang ang pangarap ni Erin yun ay manatili ka sa tabi niya dahil ikaw ang papa niya. Hayag pa niya. Tito, kung magpapatuloy kayo sa ganito, hindi lang si Erin ang masasaktan, kundi pati na rin ang mama niya. Mas makakaya ko pang habang buhay niyo akong kamuhian, pero ang tiisin ng ganun ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para lang matanggap niyo ulit siya sa buhay niyo. Umalis ka na. Gusto ko mapag-isa. Wika nito sa halip na pansinin ang sinabi ng binata. Bagamat aaminin niyang sobra siyang nadudurog nang marinig iyon. Sa taas ng pride niya at kagustuhan na protektahan ang reputasyon ng pamilya, unti-unti niyang nasira ito. Pagkaalis ni Seb, noon niya lang pinakawalan ang luwas sa mga mata niya. Noon niya lang ibinuhos ang sakit na nararamdaman sa pamamagitan ng pag-iyak. Pagkuway, nanginginig ang mga kamay na kinuha ang video camera at binuksan iyon. Malayo niyang pinanunood ang anak na noon ay tuwang-tuwa. Tila may kung anong kumislot sa puso niya na makita ang anak. Matapos ang paghihinagpis, kinuha niya ang cellphone at may kung sinong tinawagan. Napaawang ang labi ni Erin na makita kung sino ang dumating sa unit nila ni Seb. Pagkabukas niya ng pinto, ang ama ang tumambad sa kanya. Daddy? Ang di makapaniwalang sambit niya nang makita ito. Ito ang unang beses na dinalaw siya ng ama matapos niyang sumama kay Seb at lisanin ang tahanan nila. Napatingin siya sa mga kamay nito na may dalang grocery bags. Sa hindi malaman na dahilan, bigla na lang tumulo ang luha niya. Kasabay nun ang mahigpit na yakap ng sinalubong ng dalaga sa ama. Daddy! Muli ay sambit niya matapos kumawala sa yakap nito. Sally, hingos nito, na hindi mo man lang ako inaya. Nakangiti ng sabi nito sa dalaga na umiiyak pa rin. Erin, sino yung dumating at nataga... Mami, nandito na si Daddy. Masayang anunsyo ni Erin sa ina na halatang nagulat din nang makita ang asawa. Nakikita ko nga. Anong ginagawa niyan dito? Usisa nito bago nag-cross arm. Babe, anong gusto mong gawin ko sa Anya, natigilan nang makita ang ama ng kasintahan. Hoys, bakit ganyan kayo makatingin sa akin? Ingos nito bago pumasok sa loob at tinalikuran ang mga ito. Tutuloy na ako sa kusina ha, sabi pa nito. Ha? Si Tito ba yung nakita kong dumating ngayon? Ang di makapaniwalang tanong ni Seb sa mga ito na natulala. Oo babe, nandito nga si Dad. Kung ganun, okay na sa kanyang relasyon natin. Hindi na niya tayo pagbabawalan pa. Ang di makapaniwalang wika ni Erin bago patakbong niyakap ang kasintahan na nakaawang ang labi. Babe, huwag kang tumakbo, saway ni Seb sa dalaga. Gosh, ako ang kinakabahan sa iyo eh. Relax, nag-iingat naman ako, nakangiting sagot ni Erin sa binata. Nga pala babe, sina Ace at Shaira, anong oras sila darating? Tanong niya. Nasa airport pa daw sila, siguro mga 2 hours pa bago sila makarating, sagot nito. Babe, yung niluluto mo sa kitchen, paalala ni Erin. Oh shoot, kailangan ko magpa-impress sa Wait, nasa si tita? Usisa niya na mapansing wala ito sa sala. Hindi kasi nila namalayang
Sumunod ito sa asawa. Let's go? Aya niya sa nobyo bago ito hinila papasok sa kitchen kung saan inabutan nilang nagtatalo ang dalawa. Kung ano man yung binabalak mo, wag mo nang ituloy. Oras na nasaktan ng anak ko, hindi. Hays, narito ako para makita ang anak ko, para makasama siya. Ano bang pinagsasabi mo? Alam mo, umalis ka na lang dito sa kitchen. Wala ka namang maitutulong, kundi ang magbunganga. Sana lang, wag magmana ang anak natin sa'yo pagdating ng araw. Dahil kung hindi, kawawa si Seb. Ganon. Nagsasawa ka na sa pagbubunganga ko. Di sana hindi ka na nag-asawa kung ayaw mo. Ang sinasabi ko lang naman ay, sana hindi magmana si Erin o ang magiging apo natin. Ako ang nag-alala sa magiging future ng son-in-law ko pag sa'yo nagmana. Takang nagkatinginan sina Seb at Erin dahil sa usapan ng mga magulang. Ikaw ba, magsasawa ka din sa pagbubunganga ko? Tanong niya sa nobyo na napakunot noo. Mula pagkabata, magkasama na tayo. Araw-araw kong naririnig ang pag-iingay mo. Nakita ko na ang pinaka-worst na ugaling meron ka. At minsan, hindi ako nagsawa na makita at marinig ang pagbubunganga mo. Sa totoo lang, mas natatakot pa ako kapag tahimik ka. Nakangiting tugon ni Seb sa dalaga. Bakit naman? Ta kanyang tanong. Iniisip ko kasi na baka mamaya may kung anong masamang hangin ang sumapi sa'yo at bigla mo akong saksakin habang naka-ouch. Masakit yun, babe ha? Natatawang reklamo niya na mapansin siya nito sa balikat. Lingid sa kaalaman nila, kanina pa nakatingin ang mag-asawa sa kanilang dalawa habang kapwa nakangiti ang mga ito na tila ba kontento na sa nakikita. Para kay Erin, wala na siyang mahihiling pa. Tanggap na ng ama niya si Seb. Sa katunayan nga niyan, nakaschedule na ang kasal nila. Ang ama niya mismo ang nagpa-schedule para sa kasal nila ni Seb. Malaking pasasalamat niya kay Seb dahil kahit kailan hindi ito sumuko. Hinarap nito ang galit ng kanyang ama upang mapatunayan kung gaano ito kaseryoso sa kanya. Ginawa ni Seb ang lahat para bumalik ang tiwala ng ama ng dalaga hanggang sa nagawa nito. Hanggang sa tuluyan na silang tanggapin ng ama niya. Samantalang, kunot noon namang napatingin si Seb sa dalaga na noon ay tahimik na umiiyak habang nakatingin sa kanya. Nag-alalang ginagap niya ang kamay nito. Okay ka lang ba, babe? Nag-alalang niyang tanong sa dalaga. Yeah, na-overwhelm lang ako. Hindi ko inasahan na mabubuo ulit tayo ngayon. Nakangiti niyang tugon bago pinahid ang luha sa mga mata. Look, what you've done to your daughter. Pasari ni Mr. Castro sa ama ng dalaga. Alam kong mali-mali ako. Naging makasarili ako. Nakalimutan kong mas mahalaga ang pamilya ko kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Tugon nito na bagyang nalungkot. Hays, hingos pa ni Mr. Castro. Tama na nga yan. Ang mahalaga ngayon, may natutunan siya sa pagiging selfish niya. Aanin niya ang reputasyon at posisyon niya kung masisira naman ang pamilya niya. Saway ni Mrs. Castro sa dalawang lalaki. Minsan, may mga taong nakakalimutan sa kung anong mahalaga sa buhay ng bawat pamilya. Habang abala tayo sa trabaho, minsan nakakalimutan natin na bigyan ng oras at pagpapahalaga ang mga mahal natin sa buhay. Kung minsan, akala natin mas makakabuti para sa kanila ang mabigyan natin ng maayos na buhay na mas mahalaga na maibigay natin ang pangailangan nila. Hindi natin pansin na habang abala tayo sa paghahanap buhay upang mabigyan sila ng sapat at maayos na buhay, unti-unti tayong nilalayo ng pangarap natin sa mga mahal natin. Oo, hindi masama ang mangarap at maghangad ng higit pa roon. Pero huwag nating kakalimutan kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit gusto nating maabot ang pangarap na yon. Hindi lang para sa atin, kundi para sa mga mahal natin sa buhay.
Sila ang dahilan kung bakit tayo nagsusumikap. Malaya tayong mangarap, pero wag natin kakalimutan na ang tunay na kaligayahan ng isang pamilya ay ang makasama tayo. Ang suportahan nila ang tunay nating kalakasan. Habang abala ang lahat sa pag-uusap sa sala, sinamantala naman ni Mr. Smith ang pagkakataon para kausapin si Seb. Dinala niya ang binata sa teres. "May kailangan po ba kayo, Tito?" Ang takang tanong ni Seb sa ama ng dalaga na nakatunghay sa kawalan. "Ang totoo, hindi ko alam kung paano sisimulan to. Pero Seb, may isang kahilingan ako tungkol sa anak ko. Walang ama na magagawang tiisin ang kanyang anak. Walang magulang na magagawa yun sa anak nila. Kaya naman, gusto kong pangalagaan mo ang anak ko hanggang sa huli. Nakita ko kung gaano siya kasaya sa'yo, na handa siyang iwan ang lahat, makasama ka lang. Ang laki ng ipinagbago niya nang dahil sa'yo." Hayag pa nito sa binatang tahimik na nakikinig. "Huwag po kayong mag-alala, Tito. Gagawin ko ang lahat para maging masaya si Erin. Hindi dahil sa utos niyo, hindi dahil yun ang tungkulin ko at responsibilidad para sa kanya, kundi dahil sa mahal ko siya. Mahal na mahal ko po ang anak niyo. Kaya makakaasa kayong habang buhay ako titiyakin ko ang kaligtasan at kaligayahan niya upang hindi na kayo mabahala pa." Masayang tugon ni Seb. "Mabuti naman kung ganun. Dahil sa totoo lang, walang magulang na gugustuhing makitang nahihirapan ang anak nila. Seb, ang hiling ko lang sa'yo, huwag mong sasaktan ang anak ko. Huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay. Dahil ni minsan, hindi ko ginawa yun sa anak ko. Ni dulo ng daliri niya, hindi ko nagawang saktan. Kung sakaling magsawa ka na, kakaintindi sa ugali niya. Pakiusap, huwag mo siyang sasaktan. Bagkus, isauli mo na lang sa'kin kung hindi mo na kayang unawain siya. Kung nahihirapan ka na." Hiling pa nito na marahang tinig. "Tito, masaya akong malaman at marinig yan mula sa inyo. Kaya naman, gusto kong ipanatag niyo ang kalooban niyo gaya ng dati. Nung sandaling minahal ko si Erin, wala na akong ibang nakikitang dahilan para saktan siya emosyonal man o pisikal. Pinaghirapan ko ang lahat para mahalin niya. Kaya naman, sisikapin kong maging mabuting asawa at ama sa magiging anak namin. Ang saktan siya, pagbuhatan ng kamay, yun na siguro ang pinakahuling bagay na gagawin ko." Mahabang pahayag niya sa ama ng dalaga nang bahagyang tumango. "Ipinaglaban ko ang pagmamahalan namin ni Erin, hindi para paluhain at saktan siya, kundi para patunayan sa kanya na hindi siya nagkamali sa pagpili niya sa akin." Mahabang tugon niya sa ama ng dalaga na bahagya siyang tinanguhan. Lumipas ang 5 taon. Habang abala si Seb sa pagbabasa ng mga files sa computer niya sa may sala, si Erin naman ay nasa kusina at naghahanda ng merienda ng mag-aama niya. Kahit na may sarili silang maid, gusto niyang personal na ipaghanda ang mga ito, lalo na at wala siyang pasok ng araw na yon. Samantalang, ang 2 bata naman ay nasa loob ng playroom. Kasama ng mga ito ang mga nani ng kambal nila. "Han, tapos na ako sa ginagawa ko. Tawagin mo na ang mga bata," sigaw ni Erin mula sa kusina. "Later, Han. I almost done," tugon ni Seb sa asawa na hindi nakatiis at lumabas ng kitchen, dala ang tray na naglalaman ng mga cookies na personal pa nitong inihanda. "Hindi pa ba tapos yan?" Takapan niyang usisa. "Pinahihirapan ka ba ni Dad sa office?" Usisa niya. Pagkuway, inilapag ang tray sa center table bago lumapit kay Seb at tinignan ang ginagawa nito. "No, kaya lang, he's kinda weird," anya na napapaisip. "Weird?" Kunot noong tanong niya sa asawa na napapaisip. "Yes,
Yung binibigay niya kasing partner ko sa marketing strategy, palagi mga matatanda na. Hindi ba ang weird nun? Dati naman hindi. Teka Han, ikaw ba ang nag-request nun kay Dad? Usisa pa niya na mapagtantong may kinalaman ang asawa niya. Of course not. Tugon niya sabay iwas sa tingin ng asawa na napangiti. Han, hindi mo naman kailangan gawin yun. Wala kang dapat na ipag-alala kasi ikaw lang naman ang babaeng mamahalin ko. Ikaw at ang mga anak natin ang mahalaga sa akin. Nakangiting wika niya bago tinigil ang ginagawa at tuluyang hinarap ang asawa na nakaingo sa kanya. Hindi ko nga ginawa yun. Paninindigan niya pero dahil sa kilala na siya ng asawa, ngumiti na lang ito sa kanya bago siya masuyong hinalikan sa labi. Han, you're always my favorite person, my home, and my sweetest place. Kaya ipanatag mo na ang loob mo. Wika pa ni Seb habang masuyong nakatitig sa asawa. Sandali, never mong sinabi sa akin yan ha. Nang bababae ka ba? Ang usisa pa niya na siyang ikinatawan ni Seb. Kailan pa? At sinong babae mo? Sunod-sunod niyang tanong na siyang ikinatawan nito. Really, Han? After work, nandito na ako sa bahay. I spend most of the time nakasama ang mga bata. Kaya paano mo naisip na magagawa ko yun? Napapailing niyang wika bago masayang pinisil ang kamay ng asawa at pinaupo ito sa lap niya. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Ikaw lang ang nag-iisang babae sa puso ko, bukod kay Amber at sa nag-iisang prinsesa natin. Magilo niyang sabi. Minsan ka lang kasi magsabi ng mga sweet words, kahit na madalas mo yun iparamdam sa akin o sa mga bata, kaya nagtataka ako. Sagot pa niya bago ikinawit ang mga braso sa leeg ng asawa na nakangiti sa kanya. Kahit kailan, hindi nagbago ang titig sa kanya ng asawa. Naroon pa rin ang pagmamahal at kislap ng mga mata nito sa tuwing nakatingin sa maamong mukha ni Eren na tila ba hindi ito nagsasawa sa nakikita. Hindi ako malambing na tauhan. Mas magaling lang ako sa aksyon. Wika ni Seb habang nakatingin sa mga mata ni Eren. Namiss ko ang makasama ka ng tayong dalawa lang. Kasi mula nung ipinanganak mo ang kambal natin, hindi na tayo nagkaroon ng oras na mas solo ang isa't isa. Namiss ko ang ganitong moment nung patago pa lang yung relasyon natin. Nakangiting paalala niya habang sinasariwa ang alaala nilang dalawa. Ako din? Hays, kailan kaya uli babalik ng Pilipinas sina Ace at Shaira? Namiss ko rin ang babaeng yun. She is my best friend at ngayon lang kami nalayo ng ganito katagal sa isa't isa. Anya nang maalala ang kaibigan. Alam ko, saksi ako kung paano nagsimula ang friendship niyo. Away bate, pero sulit ang friendship yung dalawa. Naalala ko, nag-away pa kayo ng dahil sa iisang lalaki. Pero saglit lang yun, parehos din kayo na turn off dun sa guy. Paalala pa ni Seb na may himig ng panihbugho. Siya kaya ang first love ko, tapos crush din pala ng best friend ko. Pero alam mo, na-realize namin nun na ang pangit pala ng lalaking yun. Sagot ni Eren, sabay tawa na sinabayan naman ni Seb ng tawa. Pero aminin mo, baliw na baliw ka nun sa kanya. Palagi kaya ako nakabantay sa'yo. Hingos ni Seb, ngunit hinalikan lang siya ng asawa sa labi bago nagwika. Kasi naman, he's really sweet talkative person. Sino ba namang hindi magkakagusto dun? Tugon niya. Pero hindi ba, may girl na nagka-crush sa'yo nun? Nakita ko, magkausap kayo sa likod ng school. Nakita kong umiiyak siya habang nakasandal sa balikat mo. Ano nangyari nun? Usisa ni Erin sa unang pagkakataon. Sinabi ko sa kanya na may iba akong nagugustuhan, kaya itigil na niya kung ano mang nararamdaman niya para sa akin. Naaawa ko sa kanya dahil nasaktan ko siya, pero hindi ko naman pwede na pilitin ang sarili ko na mahalin siya. Kapag ginawa ko yun, hindi lang siya ang niloloko ko,
kundi pati na rin ang sarili ko. At isa pa, kontento na ako noon na makita ang babaeng gusto ko. Mahabang pahayag ni Seb sa asawa. Ang swerte naman ng babaeng yun. Wala kang sinasabi sa akin ha, tungkol sa first love mo. Nagkaroon na tayo ng anak, pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung... It's you, Mrs. Erin Canday Smith Castro, at wala nang iba pa. Putol ni Seb sa sasabihin ng asawa bago ito masuyong hinagkan sa labi. It's always you. Mami! Daddy! Tawag ni Draven sa mga magulang. Takang napatingin ang mag-asawa sa batang tumawag sa kanila. Nalingunan nila ang anak ng puno ng pintura ang damit at buhok. What happened? Nag-alalang tanong ni Erin sa anak bago lumapit dito. Amber keeps bullying me, sumbong pa nito sa ina. Nasaan si Amber baby? Tanong ni Seb at lumapit na rin sa anak. Nasa playroom po. Hanggang ngayon, hinahabol pa rin siya ni Yaya. Sumbong pa nito. Ilang sandali lang ang lumipas. Lumabas na ito kasama ang dalawang yaya na kapwa may pintura sa mukha. Amber! Tawag ni Erin sa anak. Sorry, Mami. Hinging pa umanhin nito sabay yakap sa ina. Say sorry to your nannies and Kuya Draven. Utos pa ni Erin sa bata. Sorry, Nanny Lane and Nanny Julie. It would happen again. Hingin pa umanhin pa nito sabay takbo palapit sa dalawang yaya na agad namang yumukod upang magpantay sa bata na agad silang hinalikan sa pisngi. Malambing na bata si Amber. Kaya lang hindi maikakaila ang pagiging makulit nito. Kabaliktaran ng ugali ni Draven si Amber. Kung makulit si Amber, siya namang ikinatahimik ni Draven. Say sorry to your kuya for causing him trouble. Utos pa ni Erin. Sorry, Draven. Hingin pa umanhin ni Amber sa kapatid sabay yakap dito. It's okay, sagot pa nito. I badly wanna take a bath na po, Mami. Sige na po, Yaya. Paliguan niyo na po ang mga bata. Pagkatapos, kumain at magpahinga na rin kayo. Utos ni Erin sa dalawang tumango sa kanya. Dala ang mga bata na nilisan ng dalawang yaya ang kampal. Paano nagkaroon ng pintura sa playroom? Takang tanong ni Seb sa asawa. Nakalimutan mo na ba? Pinunturahan mo yung wall na pinagsusulatan ng anak mo last 2 days. Nakalimutan atang ibalik ng mga mates sa storage room. Sagot ni Erin. Hays, ipapalinis ko yun mamaya. Baka kung ano namang makita ni Amber doon. She's a naughty kid. Napapailing na lang nasabi ni Seb. Han, habang lumalaki si Amber, nagiging mas makulit siya kaysa sa kuya niya. Baling niya kay Seb. Nag-alala ako na baka hindi na natin siya masaway pagdating ng araw. Han, huwag kang ma-stress, okay? Parte yun ng pagkabata. Hayaan natin silang ma-enjoy ang pagkabata nila, lalo na si Amber. Tingin ko, wala siyang ipinagkaiba sa'yo nung bata ka pa. Nakangiti niyang tugon sa asawa. Inaasar mo naman ako eh. Hingus niya sa asawa na tinawanan lang siya. Pagkuway, masuyong niyakap. Pero seryoso, hindi na biro yung kakulitan ni Amber. Stop spoiling her a lot. Han, wala kang dapat na ipag-alala kay Amber. Oo, she's a naughty kid, but she's already knows her limit. Dito nga lang siya sa bahay nakakagawa ng ganyan kasi alam niyang malaya siyang nagagawa ang gusto niya at wala siyang masasaktan na ibang tao. You raise her very well, Han. Kaya magtiwala ka sa baby natin. Puno ng katotohanang wika ni Seb sa asawa. Matapos maligo ng dalawang bata, agad na lumapit ang mga ito sa mga magulang na noon ay naghihintay sa kanila sa sala
habang nanonood. Mami, galit ka pa po ba dahil sa nagawa ko? I am bad? Inosenteng tanong ni Amber sa ina. No baby, Mommy is not mad. I'm just disappointed kasi bad ang ginawa mo. Sagot niya sa anak na yumakap sa kanya at hinalik-halikan ang pisngi niya. How about you, Daddy? Tanong ni Amber sa ama na nakatingin lang sa kanilang mag-ina. I'm not mad at all, sweetie, but your mommy is right. Be a good girl, okay? Tugon niya sa anak. How about you, Draven? Since Mom and Dad are not mad, I would mind at all. Basta wag mo nang uulitin, okay? Sagot pa nito. My baby boy is grown enough. Nakangiting po na ni Seb bago kinandong ang anak na masaya namang yumakap sa kanya. Kasi gusto ko maging kagaya niyo, Daddy. I want to protect my two girls, Mommy and my sister Amber, as what you do, Daddy. You keep protecting us at making sure that everyone is safe. Sagot pa nito na siyang ikinangiti ng mga magulang niya. Then keep your words, okay? Be a good boy as always. Wika pa ni Seb bago masayang niyakap ang mag-iina niya. I love you, Mommy. I love you, Daddy. Masayang wika ni Amber bago hinalikan sa pisngi ang mga magulang na masayang ginawa niya. I love you too, sweetie. Panabay na tugon ng mag-asawa sa anak nila. How about you, Draven? Nakangiting tanong ni Seb sa anak. I don't say those words, Daddy. Tugon nito bagamat yumakap sa ama. My poor baby. Wika ni Erin at hinalikan sa pisngi si Draven. I love you, Mommy. Bulong ni Draven sa ina bago ito sunod-sunod na hinalikan sa pisngi. Yes, sa kanya lang sinasabi niyo ng anak niya. Hindi ito sweet sa daddy niya in a words way, pero kita naman kung paano ito maglambing sa ama. Parte ng pagkabata ang maging pasaway at makagawa ng mali dahil doon lang tayo mas natuto. Ang mahalaga, alam natin ang limitasyon natin. Ika nga nila, habang maaga pa, turuan mo maging responsibility ang anak mo sa mga bagay-bagay. Turuan mo siyang itama ang mali niya dahil kung anong natutunan niya sa pagkabata, yun ang dadalhin niya hanggang sa pagtanda. Our responsible kids with a good heart always win in every battle. Kaya habang bata pa, turuan ninyong maging responsible sa buhay. Hubugin niyo sa pagiging mabuting tao. Imulat niyo sa kabutihan. Hindi masama ang spoiled ang isang bata, pero dapat may limitasyon. Dapat alam niya ang makakasama sa makakabuti sa kanya. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni Sebastian at Erin Candice. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanilang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.